Hello kasumates! So ito ulit ako. Ang project natin for today is curtain with grommet. So ang cortina natin na gagawin ay 7 feet na may 8 butas. Ayan, so kunin natin yung tabas na yung yung tela. So kukunin natin yung center ng grommet. Grommet ba tama? Grommet. Okay na bahala. Basta yung center ng tela natin, lagyan natin ng tanda. At syempre kung plain yan, mas maganda kung lalagyan na natin ng palatandaan kung arin yung wrong side at right side. So, ikakabit ko dyan sa right side yung tela. Tapos, ang ring niya ay nakadapa yung wrong side sa right side ng tela. So, ang wrong side ng grommet natin mga kasumates ay yung may plastic na nakalawit dyan sa may ring. Idadapa nyo siya. So, yun ang kanyang wrong side. So, naka-right side ang tela. Take note. Kaya pag mamaya, babaliktarin ko yan para parehas na silang nakatama na yung ating grommet. So, wait lang natin yan matapos. Siyempre, magbabaking tayo dyan para matibay. Ayan, tanggalin ng pin. Nilalagyan ko pala yung guys ng pin para hindi ko mahila yung grommet, no? Ayan, dadapa na natin. Yan. Ayan. So, double stitch na po yan para matibay. May iba't ibang way tayo ng pagkakabit ng ring na yan. So ako, ito yung nakita kong okay at hindi na ako mahirapan kasi kumbaga meron na akong basting sa una. Ayan. So okay na. Next is doon naman tayo sa pangalawa sa baba na yan ng ring na yan. Diyan na tayo sa baba. So, dapat sabay nyo siyang tinutulak o tinutulungan nyo kasi pangit pagka medyo mahila mo yung tela, magtatabingi kasi matigas yung grommet na yan matigas po siya, kaya inaalalayan ko yung tela. So, dito sa part na to, naglagay ako dyan ng magpipin naman ako sa mga bandang gilid para po pag mayari yung cortina is tama yung mga sukat niya, hindi lumiliit, lumalaki. So, since first time ko lang na gumawa ng cortina ngayon, so, kailangan ko talagang magkaroon ng guide. Tsaka para iwas tas-tas na rin. Pero di nga maiwasan na sa mga unang paggawa natin ng mga bagay-bagay ay talagang magkakamali tayo. Pero, syempre, aware naman na tayo. Kaya, uunahan na natin yan sa paglalagay ng pin. Kaya, sinukat natin yan para pare-parehas or pantay-pantay yung pagkakatiklop ko dyan. Pero minsan nga di pa nakatakas. Meron talagang hindi na perfect. Pero pang 5 na yan Pang last ko nang ginawa to. Doon na lang ako nag-video. Guys, so wait na lang natin. Then after that, yung kabila naman. So maglalagay pa rin ako ng pin dyan sa kabila at susukatin ko ng yung allowance na pala dyan ay 1.5 kasi yung half itutupi ko, yung half yun na yung makikitang nakatupi. So yung 1 inch na yung pinaka final na nakatupi, yung nasa loob niyan is yung half inch, kaya 1.5 dyan ang kinuha ko allowance. So natutuwa ako dyan sa tela na yun kasi bagsak siya, nakalimutan ko yung pangalan pero bagsak yung tela na yan. Pero manipis lang siya, pero magandang klase. Mas mahal nga yan sa Canadian Nakalimutan ko lang yung tawag kasi first time ko narinig hindi nag-register sa mommy's brain. Alam nyo na, mga mommy's brain. Mabilis nang makalimot. So, ayan ulit. So, ayos tayo dyan ng pagkakalapat. At, di maiwasan maglagay ng pin. At mamaya, tanggalin ng pin. Ingat-ingat sa paglagay ng pin dahil 2 beses akong natusok ng pin. Kalimutan ko. So, ayan, makikita nyo pa rin na tinutulungan ko yung telang maayos. Kasi pag sobrang haba, 7 feet,
kailangan talagang sumasabay sa pag ano ng tela, sa pagtaas diyan sa makina kasi para maganda yung evenly distributed yung bigat ng tela pag pinupush mo siya, hindi siya na-stretch kumbaga. So sa laylayan naman, so mas maganda 2 inches ang aking kinuhang allowance dyan. Pin pa rin guys, pin pa rin para matapos siya ng pantay-pantay talaga. So hindi ko pa masyadong kapa yung mga sukat, kaya talagang gumagamit pa ako ng tape measure dyan para maayos nga. Kasi syempre nakakahiya naman po sa ating mga customer. Iwala lang. Sa mga first time nagagawa, sige lang po, okay lang yan sa una magkakamali. So finally guys, patapos na tayo. Ayan. Thank you for watching.